Yo, what's up mga kayo Cubs? Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga bayang karerista. At syempre, narito po muli ang inyong lingkod, Master Likim with one and only Suke. At welcome back po muli syempre dito sa ating Master Likim TV. Bago ko po simulan itong ating maikling video ngayong araw bayang karerista, make sure dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan hit yung notification bell or bell icon sa baba nitong ating video para palagi kayo maging updated sa mga susunod ko pa pong mga i-upload na video. Maraming salamat bayang karerista. At ngayong araw bayang karerista, konting video lang ito. Ito yung mga natitipuan kung pwede maging contenders sa ating darating na Triple Crown this May. May maraming mga madadagdag kasi may mga iba pang mga lalabas dito bayang karerista. Pero itong mga naisulat ko na to, sigurado ako na may posibilidad na ito maglaban-laban sa ating Triple Crown ngayong taon bayang karerista. Meron akong 8 naisulat na kabayo rito na tingin ko medyo di kalibre na. Medyo maiinam na manakbo na sigurado ako kilala niyo naman lahat ito. Kaya bayang karerista, siyempre mahalaga magkaroon na tayo ng mga dapat kampihan na kalahok sa ating darating na Triple Crown this year. Na siyempre hindi ko na rin papatagalin agad to bayang karerista. At tara, puntahan natin agad yan. Matapos lamang po syempre yung ating maikling intro. Kaya let's go mga kayo Cubs. At gaya nga po ng nabanggit ko kayo na sa ating intro, meron akong 8 kabayong natipuan na nakita na pwedeng maging kasali sa ating Triple Crown this year. Siyempre may mga lalabas pa namang iba pa. Di pati sigurado ko ilan yung mga magiging runners. Siyempre may hopeful din yan. Tsaka mga 3-year-old daw calibrate. Posibilidad na may mga lalabas pa mga ibang kabayo rin. Pero itong 8 na to, sigurado ko makikita nyo talaga to sa lineup bayang karerista. Kasi ito yung mga nagang inaabangang kabayo ngayong taon na to na puro 3 taon ng Triple Crown contenders. Meron tayong 8 na kabayong na lista rito. Isa-isayin natin bayang karerista. Unahin ko muna kay Brown Tiger. Pati Dilema syempre ang rerenda dyan. Pagmamayari yan ni Sir Benjamin Abalos Jr. at ang trainer ay si Sir Jojo Angeles. Lipat naman tayo dito sa kanyang kakwadrang si Tiger City. Narerenda naman ni Dodong Villegas. Pagmamayari rin ni Sir Benjamin Abalos Jr. Trainer din syempre Claudio Jojo Angeles. Dito naman tayo sa Grey Galloper na si Isabel. Narerendahan to sigurado ni JB Hernandez. Pagmamayari ng Bell Racing Stable, trainer Sir Donnie Sordan. Cunningham, ito isa pa sa nakikita ko medyo mainam din. Jomer Estorque ang rerenda. Cesar Daniel Castro may-ari. Ang trainer po Ernesto Garret Rojas yan. Si Cunningham medyo mainam din yan. Ito rin isa pa yung malaking kabayo. Magellan, narerenda naman ni Noel C. Lunar. San Andres Easy ang may-ari. Ang trainer si Jesse B. Guse. Lady Outlaw, ito sigurado ko Mark A. Alvarez to. Gabriel Gerlan ang may-ari nito. Trainer Ernesto Rojas din. Lady Outlaw, Derimati to. Pag mahaba yung karera, tingin ko medyo malalaban din sila dito. Ito isang natitipuan ko to kasi medyo mahaba yung karera ng ating Triple Crown. Baka ito makinabang sa mga karerang manggaganap na yon. Machine Toast, na sigurado ko rerenda ni John Alvin Guse. Pagmamayari ito ni Melaine C. Habla. Trainer Jonathan Sordan. Yan si Machine Toast. At last but not the least, Black Eagle. Narerenda naman to sigurado ni O'Neil Cortez. Pagmamayari po to ni Sir Tony Tan Jr. At ang trainer po si Sir Dabe de la Cruz. Ayan. Yan yung mga napili kong kabayo na pwedeng maglaban-laban sa Triple Crown this year. May mga Di Bandera, may mga Derimate. Ngayon mga bayang karerista. Puntahan naman natin yung kanilang mga naging outings. Siyempre para meron kayo inform, meron kayo idea sa mga pwedeng mangyari. Sa dating medyo matagal pa naman. Marami pa magbabago bayang karerista. Kumbaga early lang to. Early kung idea lang kung sakasakaling maglaban-laban tong mga to. Unahin natin dito kay Brown Tiger. Meron tong 4 na takbo bayang karerista. Ang unang takbo niya may 112.4 sa 1200 sa Malbar. Nanalo to noon. Tinalo po niya si King of War noong September 21. Nasundan po yun sa 1400. May 125.4 din sa Malbar. Nanalo ito. At yun po, nung November 9 naman, tinalo din niya doon yung kabayong si King of War. Third run niya, tercera lang siya sa PJC, may 128.2 sa 1400. Nung November 30, kung saan tinalo po siya doon, nung kabayong si Isabel. Pang-apat na takbo, ito, nung nakarang taon lang, may 112.8 sa 1200, na tercera to.
sa isang special race noong December 31, kung saan ang nanalo naman po doon yung kanyang couple entering si Tiger City. Yan po yung mga run po ni Brown Tiger. Lipat naman tayo kay Tiger City. Meron dalawang takbo to. Una ang kanyang nabaturan, may 111 flat sa PJC. Nanalo ito, 2-1 ang inalis. At 3 rounds sa laban-laban ito po noong November 12. Tinalo niya po doon yung kabayong si Gentle Dance. At nang nag-official run na po ito, may 111.4 sa 1200 sa Malbar. Nanalo to sa isang special race on December 31. Tinalo niya po doon yung kabayong si Machine Toes. Isabel, ito bayang karalista, meron tong dalawang takbo na ginawa. Ito, first, second, dalawang official pala to, sorry. Meron tong 111.4 sa kanyang vicious run sa PJC. Nanalo to noon noong October 16. Tinalo po niya doon yung kabayong si Rapido. At after po noon, nanalo po ito. Tatlong takbo pala, sorry, bayang karalista, yung pangalawang takbo niya. Ito yung may premyo. May 124 flats sa 1400 sa PJC. Medyo mainam to. Lumalas ng 2-1. At yun po nung November 30, tinalo niya po doon si Black Eagle tsaka si Brown Tiger. At kanyang last official run is 124.8 din sa 1400 sa PJC. Nanalo ito sa isang special race noong December 14. Tinalo po niya doon yung kabayong si Machine Toes. Yan po ang ating mga latest na takbo ni Isabel. Lipat naman tayo kay Cunningham. Ito si Cunningham, bayang karisa, meron din dalawang official run. Una, kanyang buyer run. Meron tong 125 flat sa 1400 sa PJC noong November 30. After nun, tumakbo siya ng kanyang actual race. May 125.6. Nanalo ito sa PJC. Tinalo po niya doon yung kabayong si Bertin noong December 10. At after nun, yun nga po, na-upset po siya. Pangalawang takbo niya, meron lamang siya 127.6 sa 1400 sa PJC rin. Dumating lang daw ng segunda. Kaya isang special race noong December 28 kung saan na-upset po siya noon nung na-correct na yung takbong si Magellan. Yan po yung ating kalahok na si Cunningham. Lipat naman tayo dito kay Magellan. Ito si Magellan, meron na tong dalawang takbo rin, isang vicious tsaka dalawang official run. Unang official run ni Magellan, hindi maganda sa Malbar. May 133.6 sa 1400, dumating ng pang-5. At yun po sa isang special race ng December 7, kung saan na-upset po sila doon nung dihadong si Exemplary. At after po nun, nag-vicious run siya sa MMTCI, meron siyang 113.4. Nanalo siya noong December 19. Tinalo niya po sa vicious run si Rocking Bell. At sumunod nga po na takbo yun nga, naka-upset siya dun sa PJC. Nanalo ito, may 126 flat. Out of 7 rounds sa laban-laban noong December 28. Tinalo po niya doon yung outstanding favorite na si Cunningham. Yan po yung ating kalahok na si Magellan. Ang tingin ko medyo mainam din yan. Lady Outlaw. Itong kabayan na ito, nakakalimang takbo na, bayang kalarista. Unang takbo nito, may 114.2 sa 1200. Nasigunda ito sa MMTCI. Umalis ng 4-3 out of 4 hours na naglaban-laban noong October 12. Kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Hoover Dam. O pangatlong takbo niya, bayang kalarista, may 129.6 naman. Nanalo ito sa MMTCI, umalis ng 2-3 out of 5 rounds na naglaban-laban. At yung po ng October 26, tinalo po niya doon yung kabayong si Song of Love. At kanyang last official run doon po sa kairan nila Magellan, tumapos naman po ito ng 129.4, dumating ng pang-apat sa PJC noong December 28, kung saan ang nanalo nga po doon yung kabayong si Magellan. Nakailang palit na rin ng rider to, bayang karalista. Tingin ko medyo mainam din to pag mahaba yung karera kasi Dirimati to, Lady Outlaw. Ito ang isang napupusuan ko na pwede nilang makalaban talaga kasi pahaba yung Triple Crown. Alam niyo naman, itong kabayan na tingin ko Dirimati to, pumukuha lang ng tiyempo, lalo pa nagkaroon ng early speed battle. Baka ito ang makinabang, tingin ko tagupa yung preba. Machine Toes. Itong si Machine Toes naman, mayroon dalawang takbo din. Unang takbo niya, 113.6 novato run. Nanalo ito sa PJC. Out of 5 rounds sa laban-laban noong November 26, tinalo niya po doon yung tumalo kina Magellan si Exemplary. At kanyang first official run, bayang karerista, nasigunda naman to, may 126 flat sa 1400 sa PJC rin. Sa isang special race noong December 14, kung saan tinalo nga po siya doon nung kabayong si Isabel. At yung kanyang huling official run is last year din, may 112 flat naman sa 1200 sa Malbar, nasigunda. Out of 6 stars na naglaban-laban noong December 31. Ang nanalo nga po doon, yung minamagaling ngayong si Tiger City. Yan po yung ating kalahok na si Machine Toes. At last but not the least sa ating listahan, itong si Black Eagle na medyo pinahinga. Dalawang official run pa lang to. Meron tong 112.4 sa MMTCI, nanalo to noon sa kanyang Novato run noong December 31. Tinalo niya po dun sa Novato run yung kabayong si Judate.
At after nun, kanyang official run, may 125.8 sa PJC naman. Nanalo ito, bandera. Tapos, out of 5 rounds naglaban-laban noong November 16. Tinalo niya po doon yung kabayong si Native Public, mga native public, smooth operator, mga dapat din nating abangan yan sa mga darating na stake race. Bayang kararista, tingin ko medyo makatago pa yan. At kanyang huling official run, tinalo siya ni Isabel, segunda siya, may 125.2 sa PJC, anong November 30, kung saan ang nanalo nga po roon ay yung kabayong si Isabel. Yan po yung kalawak nating si Black Eagle. Medyo pinhahinga, mukha i-condition talaga ito, bayang karerista. At yun mga bayang karerista, at ating mga kayokas, siyempre, sino ang inyong napupuso ang kampihan? Yan sa 8 nabanggit ko niyan, marahil may mga darating pang ibang mga sasali, gaya ng mga tumakbo sa trial nakaraan sila, Audibel, Candy Bell, siyempre, makikita rin natin yung mga buti niyan. Di pa sigurado kung itong 8 na to sila na nga ba talaga o may mga madadagdag pang iba. Kaya kaabang-abang pa yan, mayroon pa tayo ilang buwan para maghintay sa ating first leg ng Triple Crown ngayong 2026. Kaya kampihan, bayang kalarista, kung sino yung napipili na pwedeng ikampi, comment nyo lang sa comment section sa ating video na ito para po mapusuan natin at mabasa. Siyempre makikita rin natin kung talagang pwede nga ba yung inyong suggestion na pwedeng sumali. At darating ng first leg ng Triple Crown, hopeful and 3-year-old locally bred this May, ngayong taon na ito. Kaya mga bayang kalarista, maraming salamat po sa inyong sandaling pagtamil sa ating Master Likim TV, sa inyong sandaling oras na rin. At sana po nagkaroon po kayo ng idea sa inyong mga kakampiyan at darating nating Triple Crown, itong darating na Mayo. Ito po muli ang inyong lingkod at nagsasabing maraming salamat po sa pagsubaybay palagi at pagtambay ngayong oras na ito. God bless sa inyo lahat mga bayang kalarista, lalo na syempre sa mga solido ditong jihadistang kagaya kong mga kayokas.